Sa bahay namin, hindi ko po maintindihan ba't talagang napakina ng signal. Dito sa may Kainta kami, dito sa Pilin Best. Alam mo siguro, di ba? Mr. Chair, ang kinuha ko po nung una na internet provider, Globe, talagang mahina pa rin. Sabi nung isang kaibigan, pre, magkabit ka ng Converge. E di, para naman, sige, Converge. Wala pa rin. Last month, alam mo, ito subukan mo nga niya, Starlink. Nakatatlo na ako, Mr. Secretary. Hindi ko malaman kung saan ang panig ng bahay ko, kung bababa ako, lalo na kung kausap ko. Bigla na lang mamamatay, nakakahiya eh. Kung tatakbo akong pababa o pupunta ako sa balko, hindi ko na... Ito lang problema eh. Itong example na talagang masisiphayo ka eh. Meron din tayong pansariling leisure time using the technology. Mr. Chair, Senator Bam. Ako pagpa inaaral ko yung flood control, hindi ko malaman kung saan ako mag-uumpisa. Dahil sa inis ko, mag-chess muna ako. Alam mo karaniwang nangyayari, Mr. Secretary? Doon sa 10 nilaban ko sa chess, yung 9 natalo ako, alam mo kung bakit? Wala akong signal eh. Nandun na ako eh, mamamati ko na yung kalaban ko eh. Because nawala biglang signal ko, palagi ako natatalo. Hindi ako makarating sa 1500 na elo. Isipin mo yung nangyayari sa buhay natin. Ito na lang ang makakapagpaligaya sa akin sa dahil ng problema natin. Pati pa naman dito, hindi deprive mo ako, Mr. Hindi naman ikaw. Sinasabi ko lang, I am trying to dramatize this because this is happening. Sir. Mr. Chair, yung pong signal, nako malapit po sa loob ko yan. Kasi wala pong araw na walang nagrereklamo sa akin na ang hina naman ng signal, napuputol ang signal. So, Mr. Chair, Your Honor, ito po yung ginawa natin. Nakipag-ugnayan po muna tayo sa mga telco. Kasi sila naman ang may prangkisa para gandahan yung signal po nila. Kasama ko po ang NTC po. Sinabi po namin sa kanila, ibigay nyo sa amin ang mapa ng frequency quality nyo sa buong Pilipinas. Meron po silang tinatawag na drive test. Yung drive test po, sasakay sila sa isang vehicle, mag-iikot po sila. Eh, ginagawa naman po nila yon, Mr. Chair, Your Honor. Pero, hindi po kami mapaghintay. Ilinunsad po namin kamakailan through no cost to government po. Yung tinatawag namin Bantay Signal. Si Bantay Signal po, plug na rin po, Mr. Chairman, i-download lang po nila yung mga libreng application tulad ng Open Signal at saka Ookla. Pag dinownload po nila yon, makikita nila yung signal dun sa lugar nila. Ang gagawin lang po ng taong bayan, i-message po nila, i-capture po nila yung data, i-email po nila sa 1326 at dict.gov.ph. 25,000 na po ang nagpadala sa amin ng reklamo. Eksakto po yung reklamo nyo. Makikita nyo po, nandito po ako sa EDSA, walang signal. Umaga meron, gabi wala. Para po bang waste, crowdsource po namin ng DICT tsaka NTC yung signal quality, hindi lang po sa Metro Manila, sa buong bansa po. Yan po ay tulong namin sa mga telco. Dahil gusto po nila talagang ayusin ang serbisyo nila. So, bago pa matapos yung drive test nila, binibigay na po namin yung resulta. At meron din po kaming website yan. Lahat po makikita yung signal quality. Again po, at no cost to taong bayan po yan. Mr. Chair, Your Honor, pwede nyo po also nagawin po yan. Hindi ko po alam yung specific na lokasyon ng bahay po, Mr. Chairman, ni Senator Dante. But may mga iba-ibang bagay po kasi na nagko-contribute sa hindi magandang signal. Tingin ko yung problema nyo doon sa cellphone, pwede po kasing noon pa namin sinasabi sa mga telco, kasama rin po namin. Hindi kaya yung cellphone ko may problema kasi matandang cellphone. Nakakapaglaro kayo ng 9 out of 10. So dapat po may signal yan. Isa po sa pinagtutulungan namin is i-retire na po ang 2G at 3G. Ang 2G at 3G po, nakakasira po sa data signal nyo yan. Makikita nyo po na sa 4G, 5G kayo, biglang bababa ng 3G, 2G. Wala na kayong data nun. Yun po yung problema. Nandun po kayo sa EDSA, nalilate kayo sa meeting, naka-zoom kayo, maganda yung signal, biglang may nadaanan kayo na wala. Ano dapat yung phone mo, 3G? Dapat, ang lahat po ng telepono ngayon, 4G and up na, karamihan.
Yung telepono nyo po kung smartphone yan, 4G capable po yan. Pero yung signal po na binibigay ng mga telco, 2G lang yun siya, kaya siguro Ha? ay, yun na po yung problema siguro, Mr. Chair. Hindi mo kagad sinabi. So, Mr. Chair, sana lang. Ah, do we have applicable indicators to characterize or describe our country's position in relation to information and communication technology? Considering that, as you said, 48.8% is not really acceptable, considering that the power of information can be utilized by our entire people. It can move heavens and earth. So paano po natin, at 48.8%, where are we? And what should have been achieved if we, for example, inch up by a little bit more like 55% or 60%? Nasaan tayo? Well, hindi ko alam po kung meron tayong indicators. That's the question. We have, Mr. Chair, Your Honor, we have an international ranking for digitization. I think we're in number 50, if somebody can correct me, 54 or 55 from a ranking of 1. But we've been going up, Mr. Chair, Your Honor. We're not just moving up fast enough. Just to give you an idea also from a macroeconomic level standpoint, PSA data for the past 10 years has shown that even if the contribution to GNP of ICT has been growing, it has actually declined in the past 10 years as a share of the economy. In 2018, the share of economy of ICT is about 10.2%. Right now, the latest PSA data, the share of economy of ICT is only about I think the latest is 8.4%, 8.5%. So it's a continuous decline. Now, it's not that it's not growing. Nominally, it's growing, but the other sectors of the economy are growing faster than ICT, which is not acceptable. In other countries, Mr. Chair, Your Honor, we should be in the 15 to 18% of economy, because everybody in most countries right now are moving digital, or seem to be not growing as fast. So there's a lot of things we need to do, Mr. Chair, Your Honor, to play catch up. The nice thing though is we have a plan to catch up. We want to reverse the trend by end of 2025 and accelerate the growth of the ICT share of economy in the country by end of 2028. Kasi Mr. Chair, at 48.8%, that's about 13.6 million households ang meron lang access to internet. Kaya po ako nagtatanong ng indicator, sa ganitong kalagayan natin, nasaan ba tayo? Because if you base it, for example, from the Speed Test Global Index, ito yung media country speeds, September 2025, Mr. Chair. On mobile, the Philippines is number 70 out of about 107 countries and economies. So, tinalo po tayo ng Singapore, Mr. Chair, number 11. Vietnam is number 18. Malaysia is 22. Thailand is 27. Brunei is number 8. Ang tinalo po natin, ang Laos. Baka malaos tayo, Mr. Chair, kapag hindi natin pinaigting yung ating internet, di ba? Sa fixed broadband naman, Mr. Chair, di ko alam po kung if you will confirm this, Mr. Secretary, ang Pilipinas po ay number 56 out of 154 countries. Ang Singapore nananatiling number 1, Thailand is number 10, Vietnam is 11, Malaysia is 39. Dito naman, Brunei is number 82. Ito hindi ko maintindihan. Bakit number 8 siya sa mobile? Siguro hindi masyadong
gamitin sa kanila yung fixed broadband. Mas siguro, mas kabisado nila yung mobile. Okay na rin sa akin yun eh. Wala pa namang number 9 dito, Mr. Secretary. Baka naman from number 70, sumunod man lang tayo sa Brunei. Number 9 tayo, malaking bagay na nun. Hindi kaya dahil sa napakamahal ng gastusin. Example, itong another data na binigay ng PSA, ang average cost ng household per month is about 1,069 pesos. Siguro dahil masyadong mahal. Sa India yata, katumbas no, 5 piso lang. So, bakit kaya gano'n? How come India, it's almost free? Samantalang tayo, 1,000, we cannot do away with information at this time. Malaki po ang, sabi nga ninyo, can you imagine if you are able to empower our people? Sa 70% na lang hindi natin alam kung anong i-contribute ng karagdagang information. Collective empowerment of our people. Siguro, yung 5.5% natin ng growth ng GDP, baka mag 10%. Because nasa 48.8%, less than one half. Baka yan ang answer to our dilemma here. Hindi tayo maabot-abot yung hanggang 5%, 5.5%, but hindi tayo makalumdag ng... Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Secretary Recto. In order for us to grow 30 trillion pesos GDP by next year, that will be about to support our national budget of 6.7%, which is 22% of our GDP. We need to grow at 7.5%. Can you imagine? Alam naman natin hindi tayo mag-grow at even 7% considering the doldrum that we are in now. So baka ito yung answer. Tama po. Mr. Chair, Your Honor, agree po ako, yan po yung sagot. Bigyan ko po ng konteksto. Maliban sa pagka nag-invest ka sa digital, bibilis ang trabaho, at magmumultiply yung productivity. Sa ekonomiya po, di ba, importante sa atin yung productivity index po. Hindi lang dodoble ang productivity index. Nakita na po natin yan. Imbis na pumila ka sa pagkuha mo ng lisensya, if you can apply anywhere, everywhere, makakatipid ka sa pamasahe, makakatipid ka sa oras, at 24/7 yan. Isa pong dimension po ng digital yan, kaya malakas ang multiplier effect niya sa economy. One is productivity. Imbis na nagpapasahan tayo ng papel, minsan nagme-message na lang tayo, mas mabilis. Pangalawa po, anti-corruption. So, yung mga bansa po na mataas ang digital index, makikita nyo rin po, mababa ang korupsyon. Ito po ay dahil sa sistema. Dahil transparent ang transaksyon at nawawala po yung wait time. Yung wait time po yung... Hindi kaya sinasadya nila na ganito na lang tayo kababa para yung corruption manatili? Tingnan mo na lang ang flood control. Alam mo kung yung kanilang mga tinatawag na PCMA and MYPS na ginagamit nila, kung paano nila malagyan ng coordinates yung mga flood control projects. Ang laki ng discrepancy between the two applications being used by DPWH. There is a discrepancy between 67 meters to about 400 meters. So doon pa lang wala pala sila na although they maintain sinasabi nila real time. Pasikatan ka pa real time, sabi hindi pala totoo. When we check in our Blue Ribbon Committee, hindi real time ina-update nila yung kanilang data on a monthly basis, usually at the end of the month, through their encoder. Wala silang, maski na satellite, wala. Alam mo yung katwiran nila? It's too costly. Bakit naman costly kung yun ang kailangan? Can you imagine empowering your people 100%? Sabi ko nga sa'yo baka 10% ng growth ng GDP natin. That's the only way we can overtake our
our neighboring countries. Hindi kaya sinasadya nila ito? Sana naman, nandiyan ka naman, mahalata mo naman kung sinasadya nila, di ba? Mr. Chairman, Your Honor, hindi ko po mahuhusgahan kung sinadya o hindi sinadya. Ang nakikita ko lang po, kapag ang sistema po mahina sa digitization, marami po kasing nasisingitan ng human discretion. Mabuti na sabi mo yun. Ito yung problema ko, Secretary. You can use me as Exhibit A.